So for today's video, ang uunahin muna natin ngayon is tool sticks method. Kailangan muna natin ng combustible material, which is yun nga yung ginamit ko, yung nasa bao or yung bunot ng bao na yan. Kinuha ko na kasi yan yung example ng mga combustible na materials na madaling masunog. So next naman, kailangan naman natin ng dalawang stick. So yung first stick na pinapakita ko ngayon is aayusin ko muna para magkaroon tayo ng pag madali natin irarub sila para magkaroon ng friction. So ang kailangan dyan yung nasa gitna, kasi dyan natin papadaanin yung ikalawang stick. So after natin maayos, kailangan na natin ng pangalawang stick. Yung ikalawang stick, kailangan sakto siya sa ginawa nating lubog para mas madali magkaroon ng friction. So yan, irarab na natin silang dalawa. Dyan ko irarab para dyan magkaroon ng baga. So start na tayo mag-rub ng sticks. So ipa-fast forward ko na lang yan para mabilisan. Ayan. So dito ipa-fast forward na natin kasi medyo matagal yung pagra-rub, kasi matagal talaga siyang gawain, lalo na manual yan. Dito nung nakikita ko ng may baga na, kinuha ko na agad at inihipan para hindi mamatay. Kumuha na rin ako ng combustible material para ihipan at para lumakas ang apoy. At yun lang, kita naman sa video. So next naman natin is handrail method. So ang mga kailangan is flat wood, tapos isang stick, and yung combustible material, hindi mawawala. So this handrail is more efficient method na pag-rub ng dalawang piece of wood. Kailangan lang natin ng mabilis na pag-ikot ng stick sa wood na nasa ilalim para magkaroon ng enough friction para magkaroon ng ignition ng wood. So dyan, nilalagyan ko lang ng onting lubog para hindi magkaroon ng mislocation yung wood at nasa isang point lang siya tatama. So dito naman is inaayos ko lang yung kahoy, tinatanggalan ko ng mga splinters para hindi ako mahirapan mag-ikot-ikot at hindi rin ako masugatan, kasi kailangan yun ng constant na mabilis para magkaroon ng enough friction. Kailangan mabilis tayo dyan. Yan, inaayos ko lang yung wood natin. So dito papabilisin ko na lang rin, ipa-fast forward ko na rin para hindi na gaanong humaba ang video. At dito ipinapakita ko na yung handrail method, which is yung rapid spinning. Tapos nung yan, nakita natin may usok na siya or umuusok na dahil nga sa friction, nagkapag-generate na tayo ng enough heat. Yan, may umuusok na siya. So ayan, nakikita naman natin may baga na sa ilalim. So kukunin natin yan, ilalagay natin sa combustible material para ayan, ililipat natin siya sa combustible material para magkaroon ng fire, para makapag-create ng fire. So next naman natin is striking flint method, pero wala tayong bato. Pwede naman daw yung metal sa metal, kaso hindi siya gumagana at hindi ko
siya mapaliyab. So failed ako sa part ng striking flint method. So yung sa iba na lang, nag-focus naman ako sa next sa magnifying glass. So yung last method natin is magnifying glass. So dito kailangan lang natin ng magnifying glass and yung combustible material. So ang gagawin lang natin is kailangan lang natin itapat sa araw yung magnifying glass para magkaroon ng point na kung saan yun yung pinakamainit sa magnifying glass, yung concave. Yung concave ng magnifying glass, yun yung nakapag-create ng heat. Kailangan lang sa isang point lang natin siya itututok. Nakikita natin na umuusok na siya. Yan, ibig sabihin yan mainit dun sa point na yun. Yan, kailangan lang natin magstay still dyan ng a couple of minutes para makita na aapoy siya. Yan, kitang-kita may nagkaroon na siya ng butas and umuusok na nga rin. Yan. Dahil nga sa couple of minutes na binaba natin siya sa magnifying glass, kita naman natin nabutas at nasunog ang combustible material natin.